yun. Tapos sasabihin mo, ay wala, tanggalin naman yan. Parang hindi siya umupo. Kasi yung pag in-strike out yun, lalabas lang yung pangalan niya, tapos yung mga matters na pwedeng matira, the rest tatanggalin. Ganun po mangyayari yun. So sa tingin ko, kasama rin yun yung paggalang. Doon sa nakaupo, doon sa public officer na yon. Pero po ang maliwanag na maliwanag, ito'y sinabi lang kasi. Attorney Tranquil, nag-rule na nga po ang Senate Impeachment Court na bawal isubpina ang justices. So, balit, nasa witness list nyo nga po na may 2 to 3 justices po kayong nilagay. Pumayag na po ba silang mag-testify sa defense? We have to understand po, nung sinabmit namin yun, yung listahan, I think that was around 3 or 4 weeks ago, nung pinagsubmit kami ng mga listahan ng mga testigo, na totoo pong nakalagay ang ilang mga justices doon. Sa kanila rin po naman, may nakalagay na justices doon. Kaya lang, that was on the understanding before na wala pa po yung ruling ng Senate President. Kasi po yung ruling ng Senate President, as a matter of respect to an co-equal body, hindi kami magpapalabas ng subpoena rito. Gusto nila, tumalima sila, gusto nila, pumunta sila rito, voluntaryo, okay lang kami, yan ang sabi nila, di ba? Tapos subsequently, naglabas nga po ng desisyon, ang Korte Suprema, ang per curiam decision, na sinasabi ito'y sinasakop ng judicial privilege. So hindi pa pwede kahit sino justice, ang pwedeng dalhin sa witness stand upon a subpoena o require siyang mag-testify. Pwede naman po yan i-waive. Pwede naman pag sa feeling. Kaya lang po ang mag-waive, hindi yung tao. Hindi yung justice. Hindi po judge, hindi po si Chief Justice, kundi ang Supreme Court. So sila pong gumawa ng desisyon na yan. Sila po ang magde-decide o kung ikaw ay papayagan mag-testify. Ganun po yan. Last question po, Congressman Tañada. I-invite you po today. She set to testify. Ito pong si Dr. Cervantes. Ano po yung, tungkol saan po yung magiging testimonya niya? Well, yung testimonya po niya ay tungkol sa kung meron pong panganib sa buhay po ni Representative GMA na kailangan po siyang umalis ng ating bansa. At yun po yung naging testimonya yata niya sa Pasay Regional Trial Court na walang panganib sa buhay po niya. So yan ang magpapatunay na yung para sa amin, no, mas makakadagdag na yung TRO was not really a necessary option or did not be issued at that point, no? Kailangan nagkaroon po ng proceedings muna bago nagdesisyon ng Korte Suprema tungkol dito. Pero in that respect, sir, may plano pa po ba kayong imbitahin si former President GMA? I tingin ko wala na. Alright, maraming salamat po, Congressman Tañada and Attorney Tranquil Salvador. Samantala, balikan po natin ang special report ni Veronica Baluyot Jimenez ukol sa bank secrecy law. Panoorin po natin. Sinasabi nila na ang bank secrecy law sa Pilipinas ang isa sa pinakamahigpit sa mundo. Dahil dito'y napakahirap silipin ng mga bank accounts ng mga criminal suspects at mga tiwaling opisyal. Hindi daw malayo na itinatago sa foreign currency accounts ang mga iligal na yaman ng mga ito. Isang temporary restraining order ang inisyu ng Korte Suprema laban sa pagbubukas ng dollar account si Chief Justice Renato Corona dahil sa absolute confidentiality nito sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act. Dahil dito ay hindi mapatotohanan ng prosekusyon sa paglilitis si Corona ang aligasyon na may dollar deposits ang Chief Justice ng 700,000 dolyares. Bunsod dito ilang mambabatas na naghain ng panukalang batas upang maamyendahan ang batas. Kabilang na dito ang House Bill 5840 na iniakda ni Congressman Teddy Casino at Nery Colmenares. Sa Pilipinas, napakatalamak ng corruption. E di yung mga corrupt officials natin, ilalagay lang nila sa foreign currency account yung kanilang ninakaw, hindi na mabubulat-lat. So that is why we thought of amending. No? At yan, luminaw yan nung impeachment trial ni Corona. Sa ilalim kasi ng umiiral na batas, maaari lamang buksan ang dollar accounts kung may nakasulat na permiso mula sa depositor. Ang gusto lang namin, tratuhin yung foreign currency deposits as we would regular peso accounts. So ang nilagay namin, it is still considered of an absolutely confidential nature. But in cases of impeachment or upon order of a competent court, in cases of bribery or dereliction of duty of public officials, or cases where money deposited or invested is the subject matter of the litigation, pwedeng buksan. Ang importante lang, dadaan sa korte. So there needs to be a court order. Sa ilalim ng AMLA, maaaring tignan ng Bangko Sentral ang anumang deposit o investment nang walang court order sa pagsasagawa nito ng regular na eksaminasyon. Sakop nito ang mga transaksyon na 500,000 piso pataas. Subalit ang Anti-Money Laundering Council na hiwalay sa BSP ay maaari lamang sumilip sa mga bank deposits kung may court order.
Noong September 2010, natuon ang atensyon ng Anti-Money Laundering Specialist Group ng Bangko Sentral sa account si Corona sa Philippine Savings Bank. Ayon sa PS Bank President Pascual Garcia, napansin ng audit group na hindi naklasipika ang account si Corona bilang PEP o Politically Exposed Persons. Ang mga PEP o Politically Exposed Persons ay mga kasalukuyan o dating opisyal ng pamahalaan na halal o naitalaga, opisyal sa isang banyagang partidong politikal, mataas na opisyal sa isang GOCC, pati na ang asawa, mga anak at magulang ng mga ito. Ayon kay Casino, ang napaka-striktong bank secrecy law at FCDA ang siyang dahilan kung bakit nakakalusot sa kasong kriminal ang ilang mga tiwaling opisyal. Tinukoy niya ang mga kaso ng mga AFP generals na sina Carlos Garcia at Jacinto Ligot na sangkot sa kasong pabaon system. Maari daw na maraming dollar accounts na nakatago ang mga ito na hindi mabuksan dahil sa ating mga batas. Yung kaso kasi ni General Garcia, na huli sila sa US at may dala silang cash. No? Siguro kung hindi cash yung dala nila, no, at dinaan lang nila sa card yun, baka kalusot yun. And I'm sure they have dollar deposits dito sa Pilipinas. Posibleng frozen, pero parang ang pagkakaalam ko puro peso accounts yun It may be frozen, pero hindi pwedeng bulat-latin yun without a permission. Hindi nga pwedeng magtanong tungkol dun sa account na yun. Pero ay naman sa ilang senador, may tuturing na invasion of privacy at isang witch hunt ang BSP Circular 706 na lumilikha ng isang espesyal na grupo para silipin ang mga accounts ng PEP. If we do not follow Malacanang, they can proceed against us for the information gathered through AMLA. Bakit mo itatag yung isang grupo ng mga Pilipino na politically exposed persons at iba yung standard sa kanila kaysa doon sa ibang mga tao? Parang may mali yata doon. Dapat pantay. Dapat pare-pareho lang. Just because we are politically exposed persons, and according to the bank, that our banks are, there is no way you cannot enjoy the privileges and protections of the bank secrecy laws. That I think is something that needs to be discussed. That Anumang pag-amyenda sa batas ay kailangan daw na isaalang-alang ang epekto nito sa ekonomiya. we really have to balance all of the elements and not the expression we've been using, don't throw the baby out with the bathwater, because by trying to make it easier to get into the foreign accounts, you will lose all your foreign investment or a great deal of your foreign investment. That will have effects way beyond the impeachment trial. We will be feeling that for the next 10, 12 years. So it's something that we really have to be very careful of. Ay naman kay Professor Ramon Casible ng University of the Philippines, makakatulong sa pagsugpo ng katiwalian kung naaayon ng ating mga batas dito. Mas tingin ko pa dito yung the entire na bank secrecy law natin has to be reviewed in the light nitong mga lumitaw na kwento dito sa impeachment. We have a law, like the FCDU Act, ginawa pa panahon ni Marcos. Yung mga remnant ito ng martial law, ang thinking din iba kaysa ngayon. Ngayon, ang thinking natin is freedom of information enshrined in the Constitution. Of course, you have to protect the integrity ng bank, etc. But that's secondary to the question of the interest of justice, interest ng people ay involved na. The bank cannot be above the people. At kung ginawa yun ng central bank, so far, so good. Pero they will be constrained. May batas Mukhang malabutas ang karayom ang pagdaraanan ng anumang pag-amyenda sa ating bank secrecy laws. Sa ngayon, parang pagalingan na lamang ang laban para makahanap ng pamamaraan upang masukol ang mga tiwali. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat. Yan po ang special report ni Veronica Baluyot Jimenez ukol naman dito sa bank secrecy law. At matatandaan natin kasi, Gio, nitong mga nakaraang linggo ay naging malaking diskusyon nitong pagbubukas dito sa dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. So, makikita natin na bagamat natapos na ang Article 2 ukol dyan sa dollar accounts, marami pa ring mga tanong at marami pa ring kuro-kuro ang mga senador at ang taong bayan ukol sa clarifications. Umabot nga sa punto na nasabi ni Representative Teddy Casino, nag-file na sila ng panibagong House Bill, ang House Bill 5840, para amyendahan
ang issue ukol sa dollar accounts. Samantala, Gio, ay ilang minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon, inaantabayanan na po natin ang pag-uumpisa ng panibagong araw na naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ready na po ang media, maging ang defense at ang prosecution. Kanina po ay nakita nyo sa inyong mga TV screens na nandito ngayong araw para manood dito sa mga pangyayari sa paglilitis itong si dating House Speaker Jose De Venecia at ang kanyang may bahay na si Manay Gina De Venecia. At ngayon po nakikita po natin, kausap niya dating Senador Ernesto Maceda at si Senate President Juan Ponce Enrile ata ito, Gio, ito nakatalikod. It's either Senate President Juan Ponce Enrile or si Congressman Raul Dasa. Makikita natin na mukhang napasabina at magte-testify ngayong araw si Dr. Juliet Cervantes, ang doktor ni Congresswoman GMA, ukol sa kung ano ba talaga yung naging kondisyon niya bago siya makaalis, at mga miyembro ng ABS-CBN cameramen and newsmen na kung saan daw magpapatunay nila with personal knowledge ang mga pinalabas na salita ni spokesperson ng Supreme Court Maidas Marquez ukol sa effectivity ng TRO, bangamat wala nga daw sa desisyon, sabi kanina ni Congressman Casino. At just to refresh our viewers, Gio, nitong nakaraang Thursday ay na-wrap up na o natapos na itong testimonya ni Justice Secretary Laila De Lima tungkol dito sa Article 7 pa rin, no? Itong pag-issue nga ng TRO ng Korte Suprema tungkol dito sa pag-alis ng dating Pangulong Gloria Arroyo. At importante siguro yung naging usapang ruling nila ukol sa pag-consider ng hearsay evidence at kung ano ba talaga yung Senate Impeachment Court, na sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na hindi man siya criminal procedure, it is only akin to a criminal trial or criminal procedure. Kaya masabi natin na iba-iba talaga yung quantum of evidence. Samantala, Gio, kasama natin Congresswoman Kakabag-Aw mula sa prosekusyon. Magandang hapon po, Congresswoman. Magandang hapon po sa inyo. At kasama rin natin ang ating legal expert, Attorney Jen Jimeno Atienza. Magandang hapon. Good afternoon po. Okay, si Congresswoman Bag-Aw, kanina po ay na-mention ni Gio yung iba't ibang mga personalidad na nakatakda pong mag-testify. Maari niyo po bang i-explain sa taong bayan kung ano yung kahalagahan ng kanilang pagtestigo? Yung at least yung nakapila ngayon, no, para sa Article 7, yung officers from the Office of the President, para ikwento yung ano ba talaga ang relasyon ni Chief Justice kay former President GMA, yung doktor na magkakwento na wala naman talagang medical na serious na medical na dahilan para payagan, no, yung pag-alis. At dahil nga parang ito ay nagpapakita din ng larawan bakit minadali at bakit hindi pinakinggan yung gobyerno doon sa kanyang mga basihan, bakit sa tingin nito ay hindi dapat paalisin ng bansa. At yung mga video nga ng inconsistency ng pahayag, napakahalaga kasi ng mga pahayag ni Maidas Marquez, no, doon sa paano nagpasya yung Supreme Court na nag-confuse sa taong bayan doon sa paano ba talaga nagpasya yung Supreme Court. So mahalaga itong mga tanong, mga kwento na ito para ipakita totoo ba na napakalaki ng papel na ginampanan ni Chief Justice